Magandang araw sa lahat ng inyong mga tigapakinig. Since mag-start po ang pandemic, wala po ni isang episode o upload ninyo ang pinalagpas ko. Nagkataon lang kasi nung time na iyon ay naghahanap po ako ng mga horror stories sa YouTube at kayo po ang natuntun ko. Maging ang aking anak nga po ay nakikinig na rin sa inyong mga podcast. Ito pong aking isi-share ay hiram ko lamang po na kwento ng schoolmate ko nung high school. Itago na lang po natin siya sa pangalang Gwen. Sinasapian po siya noong mga panahong iyon. Yun nga po yung labis naming ipinagtataka. Tahimik na estudyante, mahinhin tumawa at talagang prim and proper kumbaga itong si Gwen. Kaya ang buong isipan po naming magkakaklase ay hindi kaya't nagkakaroon lamang siya ng problema sa kanyang pamilya o kaya'y nakakaranas ng depression na hindi po niya ma-voice out kaya napuno na sa kanyang pagkikimkim at eto't nagkaroon ng psychological effect sa kanya. Mahabang panahon din po ang kanyang ginugol sa pagpapahinga. Nung bumalik nga po siya sa school, out of curiosity, pinakwento ko sa kanya kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Dumating kasi sa punto na maging ang pag-aaral niya ay naapektuhan na ng lubos dahil hindi nga po siya regular na nakakapasok sapagkat sinasapian po siya ng espiritu. Nahihiya na po siyang pumasok dahil lagi pong sa eskwelahan nangyayari ito. Ang kanyang kwento ay ganito. Naglaro daw sila ng Spirit of the Coin na mga classmates niya sa itaas na bahagi ng school building dahil wala pong masyadong tao doon at ang mga room sa itaas ay hindi na rin po masyadong nagagamit. Sa katunayan ay ginawa na nga lang pong tambakan ng mga luma at sirang upuan ng mga ito. Nasa kalagitnaan daw po sila ng kanilang session na iyon nang bigla pong lumakas ang hangin. Since mga bata, nagkatakutan at nagkatakbuhan sila palabas ng kwarto. Si Gwen po yung pinakahuli kung kaya't hindi po siya nakalabas dahil otomatiko daw pong sumara at nag-lock ng kusa yung pinto na iyon and to think na nasa loob ang lock nito pero hindi po niya mabuksan-buksan at kahit malakas na nga ang kanyang puwersa noon. Umiyak na lamang po siya dahil ang buong akala niya ay pinagtitripan lamang siya ng mga kaklase niya at sadya nga siyang iniwan at ikinulong sa room. Takot na takot po siya nung sandaling iyon and then after a while, bumukas din daw yung pinto. So dali-dali siyang lumabas at bumaba na. Doon nga'y napansin niyang wala na daw pong katao-tao sa school. Siya na lang pala ang naiwan. Lumipas ang ilang araw at napabalita nga na sinapian si Gwen. Kapag nangyayari daw iyon sa kanya, napupunta daw siya sa isang lugar na magubat o kaya naman ay kuweba na madilim. Mayroong lalaki daw po na parang ang tingin niya ay engkanto pero kasing laki daw niya ito. May kaitiman ang balat, mabalahibo, mahaba ang tenga at talagang pangit daw ang itsura. Isa pa, mabaho daw ang amoy nito na hindi niya maipaliwanag. Napaliligiran din daw siya ng mga ganoong uri ng mga nilalang. Pero madidistinguish mo daw talaga na yun ang pinuno dahil siya lang ang nakaupo na parang hari sa trono. Ang sabi daw sa kanya, sumama na daw si Gwen sa kaharian nito dahil gagawin siyang reyna. Takot na takot siya sa isipin na ang itsura pa lang ng nilalang ay hindi niya talaga kayang tingnan. Iyak daw po siya ng iyak at sinasabi niyang gusto na niyang umuwi.
Pero ang deal nung engkanto sa kanya ay bibigyan daw ng ginto ang mga magulang nito at hindi na ito maghihirap, kaya yun ang magiging kapalit. Siya. Sa pagkakadescribe niya ay pot of gold ang ibibigay sa kanya at talagang kitang-kita niyang legit, kumikinang at nakakahalina ito. Makailang segundo, hindi pa rin siya pumayag. Iyak pa rin siya ng iyak at talagang pinipilit niyang nilalang na ito na pauwiin siya. May inalok daw sa kanyang itim na pagkain at sa pakiwari niya ay prutas ito, pero ang tanging nasa isip lang niya ay umuwi. Sinabi niya na mag-aalala ang kanyang mga magulang. Nakabalik naman siya sa mundo natin, pero pagod na pagod siya. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanya habang sinasapian ng kanyang katawang lupa. May mga pagkakataon pa nga daw na ginagaya ang mukha ng crush niya para lamang sumama siya rito. Pero ang sinasabi niya ay hindi naman daw ito yung tunay na tao na crush niya at nagagalit ang nilalang. Ang pinagtatakhan niya ay may mga nakahilerang upuan sa tabi ng trono ng engkanto. Mga babaeng kauri at kaitsura din daw ng mga engkanto ang naroroon. Tinitignan lang niya ang mga ito ngunit hindi nagsasalita. Nakatitig lang daw ito sa kanya at wari sa mga mata nakikiusap. Yung mga mata nila ang tila nagsasalita at nagsasabi na huwag siyang sasama dahil baka matulad lamang si Gwen sa kanila. Sa hula niya ay mga dati rin itong tao at kinuha lamang upang maging kauri nila. Dahil sa hindi siya makuha ng engkanto, tinatakot na siya nito na papatayin ng tatay niya na nasa ibang bansa sa oras na magde-decide si Gwen na hindi talaga sasama. Lalo na lamang siyang napaiyak at natakot dahil paanong nalaman ng nilalang na iyon ang tungkol sa pamilya niya. Alam din ng nilalang na iyon na close siya sa tatay niya. Yun din yung time na ginagamot na siya ng albularyo. Ang sabi sa kanya, laging isusuot ang rosaryo at huwag itong huhubarin, kaya sa tuwing mapupunta siya sa lugar ng engkanto, sinasabi sa kanya ng mga naroroon na hubarin daw niya ang rosaryo pero hindi nila mahawakan ito. Inayos daw ang buhok niya at inayos ang uniform niya pati ang kanyang palda. Binilinan din siya ng albularyo na huwag kakain ng kahit anumang pagkain na iaalok ng mga ito. Awa ng Diyos naman, Sir Red, ay gumaling po si Gwen matapos ang serye ng ritual na ginawa ng albularyo. Pagkatapos naman niyang gumaling, pero napapanaginipan pa rin daw niya ang lahat ng mga nangyari at kalaunan ay nawawala na lamang ding bigla sa kanyang isipan pagkagising niya. Ito po yung hindi ko talaga makakalimutan na kwento niya. Una ay kakaiba sa lahat ng mga istoryang narinig ko. At ikalawa, nakakatakot kung sakaling sa'yo man mangyari. Maraming salamat and more power po sa inyong channel. Ako pong muli si Lords. Maiksi lamang ang ibabahagi kong ito, Sir Red. Marami na rin kasi akong nadidinig na mga kwentong fini-feature ninyo dito patungkol sa mga sleeping quarters, and yung recent nga po ay napakinggan ko sa Sindak Short Stories. Ako po ay kaisa sa mga naniniwala na tunay na maraming kababalaghan ang nangyayari sa sleeping quarters na kinapapalooban ng mga paranormal. Totoo, kahit po sa amin noon, marami talagang binabangungot at meron pa nga po akong namatay na dating katrabaho. Natulog pa ako noon bago may mamatay din sa 4th floor ng dating pinagtatrabahuhan ko.
Sa tuwing nakakatulog o natutulog ako sa sleeping quarters at kahit ako lang, andoon talaga yung pakiramdam na parang ang dami-dami kong kasama. Totoo rin na binabangungot ako kapag doon ako natutulog. Ang sistema, nakikita ko ang sarili ko habang natutulog tapos nahihirapan pang huminga at may nakikita ako sa paa o kaya sa bandang ulo ko na umuupo. Kahit nga po sa boarding house ay nasusundan ako nito. Kahit pag umuuwi na rin ako sa totoong bahay ko. Grabe yung mga bangungot ko kaya minsan natatakot na rin akong matulog. Pero napaisip din ako na baka kaya tayo binabangungot ay dahil sobrang pagod ng katawan natin at konti lang ang tulog natin, especially kapag ikaw ay nagawi sa night shift kaya nagiging unhealthy at nagdudulot ng hallucinations. Pero may karanasan talaga ako na totoo, Sir Red, at hindi lang ako ang nakarinig. Break time noon at pumunta ako sa locker. Yung locker na iyon ay katabi ng mga rooms for training, which is ito nga yung madalas na naririnig ko na marami daw pong nagmumulto. Nung oras na iyon, may pumunta din sa locker niya. Busy kami sa pagsi-cellphone hanggang sa napatigil kami sa aming ginagawa nang madinig namin ang isang sanggol na umiiyak. Ang lakas ng iyak na yun kaya nagtinginan po kami ng sabay-sabay. "Narinig mo yun?" ang sabi ko. Dugtong nung isang kasama ko, "Hindi ba bawal ang bata dito?" At napangiti na lang kami sa isa't isa dahil parang normal na lang talaga yun sa amin. Tunay na bawal po ang bata sa call center at imposible ding makakapasok sila dahil dadaan sila sa guard. At isa pa, nasa 7th floor ang aming company. May CR din po kami doon na bigla-bigla na lang nagpa-flash ang bowl at nagbubukas sa mga gripo, which is magbubukas lang naman kapag madedetect ng sensor yung kamay mo. Yung building din namin na iyon kasi nun ay nasa isang malaking mall at dating parang lansangan at sinasabing tinatapunan ng mga katawan ng mga sinasalvage. Meron nga din daw po mga kaso na katawan daw po ng mga nagpapatiwakal ang itinatapon doon ilang taon na nakalilipas bago po ito tayuan ng mall. Ito po, Sir Red, ay isa pa sa mga nais kong ikwento na hindi ko po naisama doon sa huli kong naisend. Naaalala ko po ang tungkol sa isang naging issue noong 90s at ito po ay patungkol sa backmasking. Kung familiar po dito yung mga kaedaran ko, tiyak ay makaka-relate po sila. Sabi po kasi noon, nakakatakot daw or masama para pakinggan yung mga music na ganun. At sinabi pa nga daw na ito ay may sa demonyo. So para po mapatotohanan yung sinasabi daw po nilang backmasking o yung pagpiplay ng pabaliktad o pa-backward ng isang recording at yun daw po may madidinig kang mga salita na animoy nag-worship ng demonyo. So naghanap kami ng isang cassette tape na nirecordan namin ng mga kanta ng E-Heads at River Maya. Binuksan namin yung cassette tape at pinabaliktad namin yung pagkakalagay nito sa loob para pag-play namin ay madedetect o kaya mapapakinggan namin yung sinasabi nila. At yun nga po talaga. Ang sakit sa tenga yung na-produce na sound nun. Ang creepy dahil bukod sa naging baliktad yung kanta ay parang demonyo po yung kumakanta nito. Nakakatakot at nakakakilabot. Dahil doon
Sinira at sinunog po talaga namin yung cassette tape. Baka kasi kung anong demonyo ang natawag namin at baka kami ay balikan. Ito naman pong last entry ko ay hindi ko alam kung nagkataon lang or may mahika talagang involved. May kaklase po ako noong elementary na kinaiinisan ng lahat dahil bida-bidahan siya palagi at sip-sip sa aming teacher. Kaya palaging siya po ang inaatasan na maglista ng noisy. Isang hapon noon, Sir Red, ay tumambay po kami sa bahay ng isa naming kaklase. Nagdala kami ng picture at nagsindi pa nga ng kandila. Plano po naming gawin ang pangungulam doon sa kinaiinisan naming kaklase. Siyempre, ang akala namin ay parang laro-laro lamang ang lahat dahil bata pa kami noon. At ang pagpeprepara namin sa ganito ay narinig lamang po namin sa mga kwentong katatakutan. So yung laro-laro namin na pangungulam sa picture ng kaklase naming iyon ay hindi po namin alam na magkakatotoo. So nagsindi po kami ng kandila at kumuha pa ng karayom. Yung picture na hawak namin ay tinusok-tusok namin ng karayom at pinainit namin sa apoy ng kandila. Habang tinutusok nga namin iyon, sinasabi namin na sobra ka kasing bida. Ikaw lagi yung naglilista sa mga maiingay. At talagang lahat ng asar namin ay ibinuntun namin nung time na iyon, pero nagtatawanan lang kami, Sir Red. As in, katuwaan lang talaga yun. Hanggang sa sumapit kinabukasan, nakita namin na ang dami-dami po niyang itim na patse sa balat. Para pong maliliit na paso. Nang hilakbot po kami ng mga kasama ko at agad ay naisip namin yung ginawa namin kahapon. Nahintakutan kami at tila baga nag-uusap habang nagtitinginan. Hindi po namin alam kung nagkataon lang ito, pero nagpatay mali siya na lamang po kami sa nangyari. Hanggang ngayon nga po, kapag naaalala namin ito'y pinag-uusapan namin sa isang GC at kapag nagre-reunion ay ito po yung aming napagkikwentuhan. Ang nais ko lamang pong i-impart dito ay yung wag tutularan ng mga bata ang ginawa namin kasi maaaring laro-laro lamang sa mamurang isipan namin pero matindi pala ang kapahamakan na kapalit. Andun pa rin talaga yung isipin namin na baka may nakadinig na demonyo sa aming mga sinasabing iyon kaya siya mismo ang nagtuloy ng aming plano.